Yo, what's up na naman mga kamaster? Welcome na naman sa ating channel. Okay, so by the way, ako pala si Bert Portea. Ako nga pala si Jo Marie, ang ating hero. Ayan, so ngayon meron naman tayo tatalakayin. Ito mga gamit na to, mga mutya, para syempre sa mga kaalaman din natin na nanonood ngayon kung ano ba ang mga gamit nito. Diba, Jo Marie? Yan, meron tayo dito ng isang babisa ang gamit. Wow. At itong mutya na to ang pinaka-notorious sa lahat ng mga antingero. Kumbaga, pag-usapang anting-anting, hindi pwedeng mawala itong gamit na to. Tagang hindi siya nawawala. Lahat, pati manggagamot, alam na alam to. At ito ay ang niyog. Ito, sabi ko sa inyo, ito, mga... Sige. ito kasing nyog kasi na one eye, isang mata tsaka sa bibig. Ito ay pwede siyang lagay ng langis or pwede siyang ipanaman dito sa bao na to na isang mata tsaka sa bibig. Kaya nga siya tinawag ng one eye kasi ay, kamita niya. Yan yung guwit niya. Yan yung guwit niya. Yeah. Yung mastan niya yung guwit niya. Isang mata, isang bibig. Ayan. At mga kamaster, no, ito ay napakabihira kasi ilang palengke na pinuntahan ko. Diyan sa Kamuning Market, kahit sa ano, kahit sa Quezon City dito, sa Q-Mart. Ang daming nagniniyog talaga doon. Bulto-bultong nagniniyog, pero kapag nagtatanong ako sa kanila kung meron ba silang nakitang niyog na isa lang yung mata, sa source na yun sinasabi nilang napakabihira daw. Oh, bihira na talaga makahanap ng ganyang sanyog na karaniwan ng isang mata sa bibig. Kasi hindi lang yung yung mga akita lang dito kasi sa pabumpalengke meron talaga. Bihira na talaga makahanap ng ganyan. Kasi yung sasabihin mo sa mga tindahan, oh, hanap mo nga ako ng sanyog na isang mata sa bibig. Bihira talaga makahanap ng ganyan kasi nahihirapan sila maghanap. Saka, sabi mo nga kanina, ito ang pinaka-notorious sa lahat ng anting-anting. Dahil ito ang laging hinahanap, laging present sa usapan ng mga bagay na mga gamit. At syempre, itong one eye sa isang bibig, is, yun nga, sabi ko kanina, is napaka-rare. Kasi usually, diba, tatlo lagi yung ano niyan. Yung... Minsan kasi, mapapansin nyo yung mga bao kasi, normal lang, di tatlo lang naman yung isang mata, di ba? Pero ito, bihira na talaga makakita ng itong ng bao. Kasi, mayroong klaseng bao. May bao ng walang mata, may bao ng isang mata, mayroon din na apat na mata or tatlong mata yan. Meron din silang 5 mata. Ano ba pinagkakabaan ng mga yan? Oh. Ang pinagkakabala ko niyon ay hindi, ano ba pinagkakabaan ng mga yung mga walang mata saka may isang mata? Kasi ang isang mata ay sakrado. Katulad din nila yung sinabi ko kanina. Kalikasan din yun. Pareho siya actually, magiging ano dapat to magiging medallion dapat. Oh, pareho silang nakano na siya, nakabilog na siya. Oh. Nakabilog yan para ukita na lang. Kaya lang, meron sa likod din. Kaya lang, mas gusto ko siya na buo na lang. Tapos, pwede ko siyang ikabit sa labas na lang ng bahay namin. Kaya, nasa net. Sinasabit ko na lang siya sa labas ng bahay namin. Yan. Tsaka pwede mo naman siya lagyan siya ng mutya ng ipo-ipo o kaya bato mo na pwedeng ipalaman dito sa bao mo. Kasi yun ang magsisilbing takpan mo, yun ang magsisilbing takip niya na hindi siya mabutas. Kasi yung mga laman dito na gilalagyan dito puro kalikasan. Pwede ka rin maglagay ng kahit anong pwedeng ipalaman dito kasi halimbawa, ipapalaman mo siya, orasyon lang, mga dasal lang Tagalog, o ipapalaman mo dito sa bao. Tapos pagpapalaman ka ng kalikasan ng mga bato, mga mutya, yan, pwede mo siya ipalaman dito. Pero ang pinakabihira dyan, Jo Marie, yung talagang walang bibig, mata lang talaga. Isa lang. 1 in a million. Kasi pag isang mata yun, bihira na talaga makakita ng gano'n. Kasi bakit ang bao kasi isang mata? Maswerte ka lang pag nakakuha ka ng gano'n kasi... Yung walang bibig isa lang talaga. Pero kung isang mata nakuha mo, swerte mo na lang kasi tagabulag din yun. Kalikasan din nyo, pero lahat yun, buong actually nga, sabi ko nga sa mga nagniniyog kapag
nakakita sila noon, kaya nilang ibenta ng 50,000 yan. Oo. Basta kung 50,000, meron pa rin yung bibili dahil alam nila na napakabihira yung gano'n. Oo, bihira na talaga makakita ng ganito kasi totoo lang. Mas apparent dito ang kalikasan kaysa sa mga middle doon. Kasi sa mga middle doon, dadasalan pa ng 49 days. Sa kalikasan, kahit isa beses mo lang dadasalan niya, gagana pa rin to. Kahit wala kang dasal, usaya mag-iinit yan. Totoo. Ito rin, yung langis nito, galing dyan sa mga isa lang yung sa nyug, isang mata, isang bibig. Maganda kasi sa kalikasan na ano kasi na nade-develop kasi ito yung anong meron dito eh. Tsaka pag kumuha ka ng isang ito ang pangkalahatan na sinasabi nila na mutya ng lahat, sinasabi nila itong niyog kasi meron na sa pangnegosyo, meron na sa pangontra, meron na sa panggagamot. So, napaka-kompleto na yan. Kung tutusin talaga, pag ito lang yung meron ka, lahat, powerful ka na eh. Oo, powerful ka. Tsaka, hindi sa lahat, mas malakas ka na kung kakapit ka sa Panginoon, kakapit ka sa dasal. Kasi, mas malakas ang palapalataya mo sa Diyos eh. Yung magbibigay sa iyo ng lakas mo. Kasi yung lakas nang nagbibigay dito, yung dasal lang. Yun ang sinasabi nila. Dasal lang kailangan dito. Kahit ano man nang meron kang gamit, katulad ng pagtakakit, 10 elements. Ang ibig sabihin ng 10 elements ng pagtakakit, sa negosyo rin yun. Pwede rin yun pagpangontra sa mga nilalang o napupuntahan mo sa kahit anumang lakad pupuntahan. Pwede rin sila, meron din silang kumamaseles. Ang kumamaseles naman, pwede rin siya sa pangontra, pwede rin siya sa kahit anong bagay na pwede mong ano yun. Kasi hindi mo masasabi kung ano ba ang ibig sabihin ng kalikasan. Ang kalikasan kasi hindi gawa sa tao. Okay? Hindi gawa sa tao. Kasi hindi ka kasi ito ng kalikasan to eh. Kumbaga parang puno yung nag-ano sa'yo, parang kagubatan talaga. Yung nagpiyas ka, parang parang tao ito. Na tumubo yung yung pinaka niya, bao niya. Ayan. Actually, ito nakuha ko to sa isang antingero din. Kung sino yung nagbigay nito, siya rin yung nagbigay nito sa akin. Siya rin nagbigay niya. Actually, napakatagal na sa akin ito. Nasa 2 taon na nasa labas ng tahanan namin. And napakasalamat namin dahil syempre, yung tahanan namin, kahit na syempre, wala naman tayong masyadong kapera-pera, pero lagi tayo nabibless. Hindi dahil dito sa mga agimat na, kundi syempre sa mga dasal na rin natin sa taas. Kasi alam mo bakit tayo nagdadasal sa mga Panginoon? Kasi tinutulungan tayo ng Panginoon na maligtas tayo dito sa kapahamakan. Malayuan tayo sa ating disgrasya at malayuan tayo sa mga masasamang elemento o mga demonyo. Yan. So yun. Yun lang itatandaan Mari, mo. baka pwede na magpaalam sa mga viewers natin. Ayan. Ayan, pwede ako magpaalam sa inyo. Ayan. Kung gusto niyo bumili kayo ng mga gamit, puntahan niyo doon sa Kalaw. Sa Kalaw tayo makita, Kalaw, Manila. Kasi doon maraming antingero din doon na bumibili ng gamit. So puntahan niyo si Pinoy Agimat doon. Puntahan niyo si Pinoy Agimat kasi doon marami kayo makikilalang antingero at marami kayong mamimili ng mga gamit na pwede nyo gamitin pang kontra, pag negosyo. Actually, kahit hindi na kami yung mamit nyo doon eh. Si Pinoy Agimat lang yung pinaka-mamit nyo doon eh. Kasi doon, lahat ng gamit, pwede nyo. Lahat lang pwede nyo gamitin. Lahat na pwede nyo talungin. At kompleto. Kompleto ang gamit, kompleto ang langis, kompleto ang kalikasan. Lahat, puro bato. Wala kayo makikitang middle yun. Puro kalikasan lang. Ano bang araw na available sila doon? Martes at Biyernes. Diba? Every week naman din yan. Oo, every week. Kasi may mga galon na hindi naman sila agad-agad pupunta araw-araw, ganyan. Martes lang sila hanggang Friday lang sila pupunta. Kasi saka din, hindi lang si Pinagibat doon, mga blesser din. Andun yung mga blesser din. Mga matataas na blesser din sa Kalaw. May mga manalakas din sa kanila. Sa mga mga nagbabalak na maging members at yung mablessingan sila is kontakin lang doon si Pinoy Agimat kasi tapos higit sa lahat kung gusto